6 days and 5 nights, Hong Kong and Macau itinerary. Hi ka-Wonder, Wonder J here. Sa video na ito ay i-share ko ang detailed itinerary at places na binisita ko sa Hong Kong at Macau na pwede nyo ring gawin as first timer. Pero bago ang lahat, ito ang pinrebook ko sa Klook before my trip sa Hong Kong. Redeem and use my code WonderJKlook para sa 5% discount. And for hotels naman sa Agoda, use my code WonderJAgoda for 10% discount. Sayang din kasi yung matitipid nyo sa mga discount codes na to. Day 1, arrival or free day. Hong Kong airports, apat na bagay na kailangan mong gawin pagdating mo ng Hong Kong International Airport. Una, internet. For internet, pwede kayong mag-avail ng eSIM or physical SIM or pwede rin kayong mag-rent ng Wi-Fi rental. Pwede nyo i-book sa Klook before kayo mag-travel and use my code WonderJKlook para maka-avail ka ng up to 5% discount. Pero kapag late na kayo makakarating, I think eSIM na yung pinaka-the best na pwede nyong gawin. Number 2, money. So, two options kayo. Una, pwede kayong mag-foreign money exchange. So, magpapalit ng pera. So, kamari, from PHP to Hong Kong dollar or mas okay, USD to Hong Kong dollar. Another option para magkaroon ka ng Hong Kong dollar is mag-withdraw sa mga ATM machines. So, sa case ko, nag-withdraw ko sa HSBC. Ang ginamit ko is GCash card para walang charge. So, nag-withdraw ko ng 4,000 HKD at ang na-charge sa akin is around 29,500 pesos. Pangatlo, Octopus card. So, yung Octopus card, yun yung ginagamit nilang card dito para sa mga MRT, sa mga ferry, sa mga bus. Pwede yun i-book sa Klook before kayo mag-travel and use my code WonderJKlook para maka-avail ka ng up to 5% discount. Pang-apat, paano naman kayo pupunta sa hotel nyo from airport? Normally kasi, syempre kapag nag-travel kayo dito sa may Hong Kong, ang pinag-stayan dito is normally sa may central area, Kowloon, sa may TST, or away dito sa may airport. So, ito yung mga ways para makapunta kayo ng inyong hotel. Una, pwede kayong mag-express train. So, 24 minutes away, nandun na kayo sa may central. Pero medyo mahal yon. Pangalawa, pwede kayong mag-airport transfer. Pwede nyo yan i-book sa Klook and use code WonderJKlook para maka-avail ka ng up to 5% discount. Pangatlo, pwede kayong mag-MRT. Pang-apat, pwede kayong mag-book ng taxi or Uber nila dito. Pero nasa pricier side na siya. And yung pinakamurang way is mag-bus kayo. So, yun yung gagawin natin. Magbabus tayo from dito sa airport papunta sa ating accommodation. Check-in sa hotel. Budget-friendly hotel for as low as 1,250 pesos per person here in Hong Kong. Kapag naghahanap kayo kung saan kayo mag-i-stay na hotel dito sa may Hong Kong na malapit sa airport, malapit sa Disneyland, malapit sa Ngongping, malapit sa may City Gates, ito ang perfect na hotel para sa inyo. Itong room natin ngayon ay ang standard twin room ng Rambler Oasis Hotel here in Hong Kong. Nabook natin to via Klook ng 2,500 pesos, good for 2 packs. So lumalabas mga 1,250 pesos, meron ka ng 2 twin beds na pwede nyong pagtabihin para maging isang malaking bed. May TV, may aircon, may mga tsinelas, may electric kettle, may fridge, may mga lagayan ng bagahe, may telephone, at may malinis na toilet and bath. Ito yung shower, hot and cold. Wala nga lang bidet, pero provided naman ng tissue. At para naman sa toiletries, wala silang binibigay na toiletries kasi mandated ng Hong Kong government na hindi na sila nagpo-provide ng mga plastic na mga toiletries. Pero provided naman ng liquid bath and shampoo. Dito tayo sa 17th floor na assign. Ito yung view ng room natin. Napakagandang pagmasdan. Yung mga container, meron parang medyo padagat, meron din mga bridge, may mga buildings ng Hong Kong. Kung pupunta naman kayo ng central area, Mongkok, TST, accessible lang din kasi meron ditong bus na nagtitake sa inyo papuntang Kwai Fong Station na mga siguro magbabayad lang kayo ng mga 35 pesos. Makakarating na kayo sa station na yun. Tapos yung station na yun, diretsyo na yun sa may Mongkok, TST at central area. So for me, okay na nagstay ako dito sa Rambler Oasis Hotel dito sa may Tsing Yi Road ng Hong Kong kasi kahit na medyo malayo siya dun sa central area pero alam mo yun, sobrang strategic nung location niya kasi malapit ako sa Disneyland, Ngongping, sa City Gates, sa airport. So nakatipid tayo sa pamasahe tapos sobrang tahimik pa tapos maluwag pa yung room. So kapag gusto nyo i-book to, book it through Klook and use my code WonderJKlook para makasave ka ng up to 5% discount kasi sayang din, di ba? Panggamit nyo na yung pamasahe, pangmasahe sa Octopus card,
card, ganyan. And hindi lang yan. Kapag may activities, tours, eSIM, airport transfers, kayong ibubook sa Klook, make sure to use my code WonderJKlook for extra 5% discount. So, 2. Chimchasoy, Mongkok, Central, free attractions. Ito, generally, libre lang ang entrances ng mga pinuntahan ko. Hong Kong Space Museum, Hong Kong Cultural Arts, Avenue of Stars, Victoria Harbor, K11 Musea Mall, Hong Kong Arts Museum. Magkakalapit lang tong mga areas na to sa TST, walking distance lang. Kaya pagsabay-sabayin nyo na. TST to Central Pier Ferry, Central Ferris Wheels, Central Mid Escalator. Ito yung mga pinuntahan ko naman sa Central. Tapos from Central ay bumalik na naman ako ng TST. Sumakay ulit ako ng ferry para sa Symphony of Lights na 8 PM. Tapos dumiretso ako sa Sneaker Street ng Mongkok. Day 3. Sa morning ay pumunta ako sa The Victoria Peak. Para makapunta dito ay pwede kayong mag-bus or pwede rin kayong mag-peak tram. Google Maps lang ang ginamit ko para makapunta dito. Nasa side ito ng Central Area. Admiralty Station ang bababaan nyo kapag nag-MTR kayo. Tapos i-follow nyo lang yung Google Maps hanggang marating nyo ang simbahan ng St. John Cathedral. Tawid lang kayo sa kabila at makikita nyo na ang entrance ng The Peak Tram. Ito na yung tip na sinasabi ko kanina para maiwasan ng ganito kahabang pila. Since sa Klook tayo nag-book, diretso na tayo sa ticketing gate. QR code na lang ang ipepresent nyo para makapasok. Ang galing, diba? Tapos lakad lang kayo ng konti at mararating nyo na ang tram. Tip, sa right side kayo umupo para makita nyo ang magandang view. Mga 10 minutes ride ang paakyat sa The Peak Building. Dito, napakaraming souvenirs tapos kainan. Pwede rin kayong mag-side trip sa Madame Tussauds o Madame Tussauds. Basta kayo na bahala kung paano basahin yan. So, nandito yung mga wax relics na sikat na personalities. Pwede nyo rin tong idagdag sa package nyo sa binook nyo sa Klook and use my code WonderJKlook for extra discount. Sakay ka lang sa escalator hanggang sa maabot mo yung roof deck. Dito nyo makikita ang Sky Terrace 428. Ang ganda ng view dito. Makikita nyo ang Victoria Harbor at skyscraper na buildings sa Hong Kong. Sa kabilang side naman ay makikita nyo ang dagat at bundok ng Hong Kong. Isa ang peak tram sa pinakasikat na pinupuntahan dito sa may Hong Kong. Kaya make sure na idagdag nyo ito sa inyong Hong Kong itinerary. And for afternoon, pwede kayong pumunta ng Ocean Park, pwede rin kayong mag-Ngongping 360, pwede rin kayong pumunta sa Lama Island. Yung Ocean Park ticket, pwedeng i-book sa Klook and use my code WonderJKlook for extra discount. Yung Ngongping 360, may option kayo, pwede kayong pumunta ng nakabus, papunta, and pabalik is mag-cable car kasi medyo mahal din yung cable car. Pero pwede rin namang round trip na cable car kung may extra budget kayo. Book it through Klook and use my code WonderJKlook for extra discount. And kung gusto niyo naman ng chill na itinerary, nature vibe at island vibe, pwede kayong side trip dito sa may Lama Island. Para makapunta dito ay pumunta kayo sa Central Pier number 4. Ang pamasahe from Central papunta dito sa Lama Island is 22 Hong Kong dollars or around 150 pesos. Ang pwede nyo gawin dito, pwede kayong mag-bike, pwede kayong mag-explore around the area. Tapos ito yung mga klase ng bahay nila dito. Tapos pwede rin kayong mag-food trip kasi may mga restaurant, convenience store. Tapos nature vibe dito. Tapos kapag pupunta ka dito, make sure na puntahan mo tong beach area nila. Since ngayon is medyo malamig, nasa 18 degrees Celsius, kaya hindi tayo naligo sa beach pero ang ganda pa rin kasi habang nagsa-sightseeing ka sa beach nila, yan, makikita mo rin yung mga bundok nila dito, ganyan. Pwede rin kayong mag-hiking papunta dun sa power station nila na windmill. So, isa na pinaka-underrated na napuntahan ko dito sa may Hong Kong is dito sa may Lama Island. Day 4, Hong Kong Disneyland. Dito, buong araw talaga to kasi I suggest na abutin nyo yung Momentus na 8:30 PM. And also, kapag binook nyo to sa Klook, make sure na magdagdag na kayo ng meal voucher dahil mas makakatipid kayo. Tapos meron tayong bagong 8% discount code kapag pupunta kayo ng Hong Kong Disneyland para sa mga park ticket or entrance fee nyo sa Hong Kong Disneyland. Just go to Klook app or sa website ng Klook, search for WonderJ Creator Shop, and yes, searchable na po tayo sa Klook. Browse lang kayo sa bandang baba at makikita nyo dyan yung mga promo codes na ino-offer ko dyan sa Creator Shop ko. Meron dyan for Hong Kong Disneyland, makikita nyo 8% discount code yan. So this is your chance para i-redeem yan at gamitin sa inyong Hong Kong Disneyland. Meron din dyan para sa easy, mga tours, mga activities ng Klook. So make sure to check it out. And syempre, para sa mga ibang activities na wala dyan yung mga promo codes, pwede nyo pa rin gamitin yung promo code ko which is WonderJKlook for 5% discount. Day 5, pasalubong or free day. Dito pwede kayong mag-shopping sa mga outlet shopping store here in Hong Kong. Pag tatlong items naman, 40% off pa. 4 up to 60% off. Dito naman tayo sa Adidas outlet. 4 or more extra pieces, 40% off. Hi ka-Wonder, Wonder J here. Andito tayo ngayon sa Citygates Outlet Store sa Hong Kong. Kapag shopping ang hanap mo dito sa Hong Kong, perfect ang Citygate Outlet Store. Isabay nyo ito kapag pupunta kayo ng Ngongping Village kasi dito rin ang terminal ng bus at yung cable car ng Ngongping 360. Kapag mag-a-avail kayo ng Ngongping 360 cable car, i-book nyo sa Klook and make sure to use my code WonderJKlook para mas
mas makatipid kayo ng up to 5% discount and also maiwasan yung pumila ng mahaba. Dito naman tayo sa New Balance. So naka-sale din sila for up to 60% off. Nasa 2,000 pesos na lang tong mga sapatos dito sa New Balance. So, itong mga shoes nilang ganito. Ayan, itong color green. Dating 599, pag dalawa binili nyo, 419 na lang siya. Ito, 370 na lang kapag dalawa. Pag isa, 599. Ito naman is 515 na klase ng NB. 419 kapag dalawa. Pag isa is 599. So, this one is 719. Ayan, 719. Isa, pag dalawa yung bibilihin nyo, any item nyo na, mix and match. 503 na lang. Ito, classic. Ayan, classic shoes. 576. Ayan yung price niya. This one. Pag isa, 849. Pag dalawa, 594. Ayan, mas maganda pag may kasama kayong bibili para mas makasave kayo. Kunwari ito, 327. Yan o, 327. Kapag isa, 849. Pag dalawa, 679. Dito naman tayo sa Adidas Outlet. Ito, kapag 4 or more extra pieces, 40% off. 3 pieces, 25% off. So, naka-sale talaga sila. Kamari, itong ano na to, 1899, 1329 na lang. Ganyan. Ayan, mga shoes na to. Yan, iba't iba. Kamari, ito, Samba. 899 ngayon, 629 na lang. Yung mga gantong design. Ganda ng ano nyo, sole niya. Ito, Stan Smith nila is 799. Ngayon, 639 na lang. Ay, ito yung Gazelle. Ayan, Gazelle na black. Ang ganda nito. Ang slick. 99 old. Ngayon, 719. Tapos, ayan o, pag 4 or more, 40 pieces. Pag 3 pieces, may 25% off pa. Ito, ibang shoes pa to. Ay, ganda naman ito. May character. Ayan, ngayon, 900. 900 siya. Hong Kong dollars. 539. This one is 233. Ayan, 233 siya. Ito, pang gym. 209. So, mga 1.4. Ganyan. Ayan, andito tayo sa may Nike. Check natin yung kanilang mga items. So, itong shirt nila is, kano ba to? 349. Laki ng store nila. This one is 699. Ang ano nila, shoes na to is 599. Ganda oh, ganda nito. Itong mga ganito, 449. Itong mga pang basketball, 499. Ayan, oh. Ayan, yung mga shoes na ganito is from 1,099 ngayon, 849 na lang. Sapatos, ang ganda rin ito. White shoes. Ayan, 499. Ito, pang running shoes, Pegasus 40. It's 799. Dating 899. Ito, white shoes, 599 pang running. Ang sale nila is take additional 30% off when you purchase 2 items. Pag 3 items naman, 40% off pa. Pwede na. Pwede rin kayong pumunta sa may Mongkok Ladies Market. Pwede kayong pumunta sa Mongkok Sneaker Street. Pwede rin kayong bumili ng pasalubong sa may DS Groceries, pasalubong sa may Chimchasuy. Murang bilihan ng mga pagkaing pasalubong dito sa may Hong Kong. So, andito tayo ngayon sa may DS Groceries, dito sa may Chimchasuy area ng Hong Kong. Meron silang mga chocolates, mga kape, mga Hong Kong local products dito and also international products. Ito yung mga chocolates nila. Itong Toblerone na black. Ayan, Toblerone na black. Ang presyo niya is 10 Hong Kong dollars, so 70 pesos. Mga 70 pesos, ganyan. Or kapag dalawa yung bibili nyo, 18 siya. So, lumalabas 9 na lang isa. Ayan, ito siya. So, pag mas marami yung bibilihin nyo, ibig sabihin, mas makakamura kayo. KitKat Mini. So, ang presyo naman nitong KitKat Mini is 20 Hong Kong dollars. Itong mga Mars nila, ito, 22 Hong Kong dollars siya. Tapos, meron din silang almonds dito. Hindi ko alam tong brand na to. Aliseo. Nasa may 20 Hong Kong dollars yung almonds nila. Dito naman mga Cadbury. Ayan, ito. 10 bars. Hazelnut, 25 Hong Kong dollars. Ito, KitKat na ibang matcha flavor. 20 Hong Kong dollars siya. Iba't ibang flavor yung KitKat nila. Merong, ano bang flavor to? Parang dark chocolate. Merong matcha, tsaka yung original. Tapos, meron ding mga Snickers, Mars,
Meron ding kisses. Yan, ang daming mga chocolates dito. Dito ang daming mga Cadbury na flavor. 15 lang. So, itong mga ganito. Cadbury, 15 Hong Kong dollar. Yung mga coffee products naman nila. Ito siya. Mga yan. Ganito yung presyo nila. Kamari itong ganitong Nescafe Gold. Nasa may 58 Hong Kong dollars siya. Nasa may 35 Hong Kong dollars. 15 sticks na. Ito may mga nuts din sila. Meron din silang mga dried na fruits. Ito strawberry 45. Ito mulberries 19. Ito naman is walnuts. Ayan, mixed nuts pala to. Nasa may 55 Hong Kong dollars. Pag dalawa, 99. So, makakasave kayo ng almost 10 Hong Kong dollars pag dalawa yung binili nyo. Oh, sarap po. 50 pistachio. Favorite ko pa naman ito. Nasa may 55 Hong Kong dollars. Dito naman mga local products yata nila dito. Ayun o, meron silang braised beef jerky. Nasa 29 Hong Kong dollars. So, ito pa yung mga ibang products nila dito. May mga, may 5552 na nga. Oh, ang galing. 6 Hong Kong dollars. May mga dried goods din sila dito. This one is 20 Hong Kong dollars. Ito lahat yung napamali natin. Toblerone. Meron tayong Snickers. Meron tayong Dairy Milk. Meron KitKat. Pistachio, meron tayong ganito, dried lemon, tapos mga nuts na to. And for my case, dahil mag-overnight tayo sa Macau, bumiyahe ako via ferry papuntang Macau from Hong Kong. Andito tayo ngayon sa may Hong Kong Macau Ferry Station dahil pupunta tayo ng Macau. So, para makapunta ng Macau from Hong Kong, may options kayo. Una is itong gagawin natin, which is ferry. Pangalawa, pwede kayong mag-bus. Pangatlo is pwede kayo atang mag-helicopter. Pero mas mahal na yung helicopter. So, dito sa may ferry, meron akong nakikita dito ng mga shipping lines. Ang mga available is Cotai Waterjet and Turbojet. Itong sasakyan natin is the Cotai Waterjet. Ang pamasahe, since night sailing tayo, it's 7 PM na kasi, 220 HKD or around 1,600 pesos. And kapag papasok pala kayo ng Macau from Hong Kong, kailangan pa rin ng dumaan ng immigration, so kailangan ng Philippine passport nyo. Actually, ang pinakamurang way para makapunta ng Macau from Hong Kong is mag-bus kayo. Medyo malayo kasi yung area ko ngayon sa terminal ng bus na kung saan parang around 65 Hong Kong dollars lang yung pamasahe. So, ito yung pinili natin, which is yung ferry terminal from Hong Kong to Macau, Taipa. Bali, Macau, Taipa yung pagdadrapan natin kasi dalawa yung pwede yung piliin, isang Macau and Macau, Taipa. Pero since yung nabook nating hotel sa may Macau is nasa may Taipa area, so dun tayo magpapababa. Pero ang pamasahe na nakita ko kapag daytime is 175 HKD lang. Pwede nyo rin i-book ang ticket nyo from Hong Kong to Macau and Macau to Hong Kong via Klook and use my code WonderJKlook for 5% discount. Sayang din yun, pangkain nyo rin yun. Pag mag-book kayo sa Klook, mag-advance booking na lang kayo. May nakita ko meron ding mga seat sale pala ang ferry doon. Like yung sa may Cotai Waterjet, nasa may around 982 pesos lang. Ito 1,600 pesos. So, medyo malaki din yung difference, mga 300 to 600. Pag marami kayo, 'di ba? So, mas okay na tignan nyo muna yung sa Klook, tapos advance booking kayo bago kayo pumunta dito sa may Hong Kong Macau Ferry Terminal. Day 6, Macau Day Tour. Maaga akong gumising para ma-explore ang Macau. Pwede kayong pumunta sa Senado Square, Ruins of St. Paul, The Londoner, The Parisian, and The Venetian. Magkakalapit lang tong Londoner, Parisian, at Venetian. Pwede nyo itong puntahan. Siguro mga around 2 hours ay pwede na kayo dito. Meron na tayong Macau money. Dito tayo ngayon sa may Macau Taipa kasi mag-explore tayo ng Macau. So, para magkaroon kayo ng Macau money, kasi galing tayo ng Hong Kong, so ang meron tayo is Hong Kong dollars. So, pinapalit natin yung 300 Hong Kong dollars natin at ang palitan nila is from 300 Hong Kong dollars naging 308 MOP or Macau dollars. Yan yung palitan nila dito. So today is April 5, 2025. So nandito tayo ngayon sa area ng Grand Dragon Hotel natin. Nasa bumaba lang tayo actually kasi doon tayo nag-book ng hotel natin. Nag-overnight lang tayo dito. At kapag gusto nyong i-book yung hotel na yan, book it through Klook and use my code WonderJKlook. Naisingit pa. So yan, meron tayong pera para ma-explore ang Macau. Tapos tip ko sa inyo,
nyo, kapag nagpa-money exchange kayo, make sure na pabaryahan nyo na kasi kapag magbabas kayo dito, tapos buo yung pera nyo, hindi na nila susuklian. Usually nasa 6 MOP yung bayad. Parang yung sa ferry natin kagabi papunta dito sa may hotel natin, 6 MOP. Buti na lang may barya pa ako na HKD. Kapag HKD or Hong Kong dollars yung gagamitin yung pambayad dito sa Macau, pwede. Pero kapag yung Macau na pera or MOP sa may Hong Kong, hindi na po pwede. So tayo pinapalit na natin kasi uuwi naman na tayo ng Philippines mamaya. Dito na tayo mag-exit from Macau to the Philippines. So pinapalit na natin at ito na yung gagastusin natin dito sa may Macau. Magkano ang prices ng mga pagkain dito sa food court sa Macau? Nandito tayo ngayon sa may Londoner Macau at nandito tayo sa food court area nila. So papakita ko yung mga prices ng mga pagkain nila dito. So dito sa may desserts and dim sum, tignan natin. Ito yung mga pagkain nila. Yung mga ano nila, yung mga buns nila, nasa 30 MOP. Ilalagay ko na lang yung conversion niya in peso. Pero normally, i-times nyo na lang sa 7. Medyo ganun, malapit siya dun yung presyo niya. Tapos, ito naman yung may mga noodles sila. Laksa, nasa may 58 MOP. Tapos, ito, sticky rice in lotus leaf, nasa 35. Tapos, yung shomal, parang siomay ba to? Nasa may 35 MOP. Yung MOP yan po yung pangalan ng kanilang currency dito sa may Macau. So meron silang egg custard na 32. Ito siomai yata to. O nga, siomai it's 35. Tapos ito mga to nasa 30 to 32. Ganyan yung presyohan niya. Tapos yung mga noodles nila dito, mga beef noodles, nasa may 68, 58, ganyan. Ganyan yung price range niya. Ayan, dito naman sa may Ruins, Hong Kong cuisine, ito yung pagkain nila. San Bao rice, nasa 78 MOP, nasa 68, may mga 68, yan, 78, iba-iba siya. Tapos, ito pa yung iba nila, nasa 78, nasa 88, screenshot nyo na lang para may idea kayo. Dito naman mga congee, medyo mahal, nasa 93, 175, nasa 88, ganyan. Dito naman Japanese cuisine, may Japanese cuisine, mga ramen, nasa 78, 88, ganyan. Yung mga rice nila may 68, 78, ganyan. Dito naman mixed vegetable rice, para siyang karinderya style kasi ikaw yung pipili. Ayan. Parang 1 meat, 1 vegetable, nasa 65, 2 meats, and 2 rice, nasa may 90. Ito naman, I think para siyang Thai food. Nasa may 68 to 88 yung price range niya. So, price range ng mga pagkain nila is normally nasa 70 to 80 MOP. Kapag kinonvert niyo yun, nasa may 450 to 600 pesos. Mga ganun yung price range ng pagkain dito sa may Macau. Pero andito tayo kasi sa may Londoner, medyo high-end to. Nasa 5-star yata to na hotel or casino. So, medyo mahal talaga yung pagkain dito. Pero mag-peg na lang kayo siguro 500 pesos per meal nyo dito. Or minsan kasi big serving na sila. Check nyo muna. Pag good for 2, ganyan, pwede na kayong mag-share, diba? And dito na rin tayo nag-exit from Macau to the Philippines. So depende na sa inyo kung i-day trip nyo tong Macau tapos balikan kayo from Hong Kong to Macau at Macau to Hong Kong. Hong Kong expenses reveal. Magkano nga bang nagastos natin sa Hong Kong mula sa pagkain, flight ticket, accommodation, attractions na pinuntahan natin, transportation, or any na nagastos natin sa may Hong Kong. So this video will serve as your guide kung pupunta kayo ng Hong Kong para magka-idea ka kayo kung magkano nga ba yung budget na ihahanda ninyo. So recently ay galing tayo ng Hong Kong for 5 days and 4 nights. So ito yung mga nagastos ko. Una is pre-departure expenses. Ito yung mga nagastos natin. Una, flight ticket. For our flight ticket, round trip, 5,650 pesos. Nabook ko through Cebu Pacific. Pero makakabook kayo ng mga piso fare, ganyan, mga seat sale ng around 4,000. Balikan na yon. So abang-abang lang kayo ng mga seat sale. Pangalawa, nag-avail ako ng baggage. So papunta, 1,200. Tas pabalik is 1,200. So total, 2,400. Next is travel tax. So that is 1,620 pesos. Proceed naman tayo sa accommodation or hotel na pinagstayan ko sa may Hong Kong. Nagstay ako sa hotel na Rumber Oasis for 5 days and 4 nights. Nabook ko to ng 11,728 pesos or lumalabas mga 2,300. Pero original price nito is 2,500. Nabook ko to through Klook. Tapos naka-discount kasi tayo ng 5%. Use code WonderJKlook para sa mga hotel booking
bookings nyo, mga activities, mga eSIM, airport transfer, or anything na ibubook nyo sa Klook. Sayang din kasi yung 5% discount na masisave nyo. Lalo na sa mga hotel or kapag sa Agoda naman kayo magbubook, meron tayong Agoda code that is WonderJ Agoda for 10% discount. So for internet, nag-avail ako sa Globe ng Go Roaming. Total na nagastos ko doon is 800 pesos. Meron na tayong 5 gig data for 10 days. Pero kapag sa case nyo, kamari marami kayo, I suggest mag-Wi-Fi rental na lang kayo or eSIM pwede rin naman. Next is Octopus Card. So yung Octopus Card, yun yung ginagamit na card pambayad sa MRT, pamasahe nyo sa MTR, sa mga buses, sa ferry, ganyan. So ang total ko doon is 1,095 pesos. Actually, late na kasi ako nakarating ng Hong Kong Airport, kaya sa mismong MTR booth na ako bumili ng card ko. So, kapag maaga-aga naman kayo, I suggest sa Klook nyo na lang i-book kasi mas mura, tapos mas convenient. Next, yung mga attractions na binook natin sa Klook. Una is Hong Kong Disneyland. So sa pag first time nyo talagang I highly suggest na puntahan nyo ang Hong Kong Disneyland. So ang park ticket na nabook natin is yung pinakamura, which is 4,472 pesos. Wednesday ako pumunta, kaya medyo konti yung tao. Tapos nag-avail din ako ng meal voucher sa Hong Kong Disneyland, that is 2,154. Kapag di naman kayo malakas kumain, actually good for 2 na siya. Meron na kayong pang lunch, meron pa kayong pang dinner, tapos may meal snack na siya kasama. Tapos i-combo nyo to kapag ibubook nyo sa Klook para maka-avail kayo ng up to 5% discount kapag ginamit nyo yung code na WonderJ Klook. Next nating Klook booking is yung Ngongping 360 cable car. So sa case ko, ang ginawa ko, una papunta sa Ngongping Village, nag-bus lang tayo. Tapos pabalik, doon ako nag-avail ng Ngongping 360 Crystal Cabin cable car. So that is 1,617 pesos. So kapag nagtitipid kayo or nasa on the budget kayo, I suggest ito yung gawin nyo. Mag-bus kayo papunta, which is parang around 20 HKD yata or 23, mga ganun. So around siguro 250 pesos lang one way. Tapos pababa is cable car na lang kayo. Pero pag may budget naman kayo or for experience, di ba, papunta, pabalik, mag-ground trip na lang kayo ng Ngongping. Tapos gamitin nyo pa rin yung code ko, WonderJ Klook for extra discount. Next, na in-avail natin sa Klook is yung Peak Tram round trip naman to. Tapos nag-avail tayo ng Sky Terrace na ticket, yung sa pinaka roof deck nila para makita nyo yung ganito kagandang view ng Victoria Harbor. I suggest na mag-avail din kayo ng Sky Terrace kasi sobrang worth it yung view. Grabe. Pero make sure na i-check nyo muna yung weather ha. Kapag maulan, I suggest wag nyo na lang ituloy kasi sayang din. Kasi nga, open area yung roof deck. So that is 971 pesos. Everything na nabanggit ko is nabook ko through Klook. Pag gusto yung makasave, use my code WonderJ Klook for extra discount. Next naman, food. Magkano ba yung food? Actually, hindi ko nalista yung mga pagkain pero hindi ako nagtipid sa food ko. So, nagtansya ako 1,300 per day. So, for breakfast, lunch, tsaka dinner na yun, tsaka merienda. So, ang total na nagastos ko sa food is 5,000 pesos. Pero, I suggest pwede pa kayo mas makamura o mag-peg na lang kayo siguro mga 400 to 500 per meal. Yan, pwede na yan. Tapos, for transpo naman, 400 pesos per day yung pineg ko. That is 2,000 sa buong stay ko na. So, ang total na nagastos natin for our Hong Kong expenses for 5 days and 4 nights is lumalabas na 39,507 pesos. So, disclaimer lang ulit na ito ay based lamang sa personal experience ko. Tapos, maaaring maiba kapag sa case nyo. So, gawin nyo lang tong basis para magka-idea kayo kung magkano nga ba yung magagastos kapag plano nyong mag-Hong Kong or may plan na talaga kayong may ticket na kayo pa Hong Kong. This is WonderJ saying bye-bye mga ka-Wonder and see you sa next vlog.